Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa linggong ito, tampok o nakatuon ang ating mga pagbasa kay Juan Bautista. Ang tinig sa ilang na sumisigaw upang ipaghanda ang daraanan ng Panginoon, nang sa gayon ay tuwid at mabilis na makarating o makapasok sa ating buhay ang Panginoon. Sa linggong ito, hinahamon tayo ng ating mga pagbasa. Natularan si Juan Bautista para sa mabisang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang kapayakan ng kanyang pamumuhay, ang kanyang kapakumbabaan, at ang kanyang katapangan sa pagpapahayag ng paparating na katubusan. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang misa pong ito ay pangungunahan ni Reverendo Padre Jonas Mariano Lopez, FDCC. Tatayo na po ang lahat para sa pagsisimula ng ating banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, nagsugo kay Juan upang ihanda ang daranan ng kanyang anak, at ang pakikipakaisa ng Espiritu Santo ay sumanyon lahat. At sumainyo rin. Ang ikalawang kandila ng korona ng Adbyento ay sisindihan po ni Binibining Valerie Jem M. Beltran, Medical Technologist ng Fortune Amaris Diagnostic Center mula sa Barangay 96. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubon sa iyong anak, huwag mong ipaintulot na maging hadlang ang aming mga pinakakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo mapasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaganda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagin ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda,
Narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya'y kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakakapangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italagana ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw ng matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko ng aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daranan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daranan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo, taligdaan ang iyong mga kasalanan at pagbinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudiya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanyang namampakay, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyan sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat makalak ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat at sa ating mga kapatid na sa bahay while they are still watching this live stream Mass. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Change now na. Mga kapatid, we are all familiar with the phrase now na. Ito ang mga Filipino English o now na. There is a sense of urgency ngayon na. Hindi pwedeng bukas o mamaya, ngayon na. Minsan na yun natin narinig ito kasi nakaka-pressure, lalo na kapag hindi tayo prepare o ayaw natin gawin ng mga bagay na ipinagagawa sa atin. Kaya in this pandemic, madaming pagbabago that somehow forced us to embrace the many changes sa ating lifestyle. Forced talaga. Walang choice but to adjust and embrace all the possibilities kahit hindi nating alam ang outcome, and perhaps this is also the invitation sa ating pagbasa ngayon. Change, conversion of heart, pagbabago o paradigm shift para ihanda ang ating kalooban sa pagdating ni Jesus. And as Christians, conversion is going back to the source. The process of emptying ang ating sarili in order to be renewed. Sa pananalita ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, narinig natin ang mga malalalim na pahayag, tatambakan ng bawat lambak. Ano po ibig sabihin nito? He is reminding them and even us of our shortcomings. Nais niya na nampunan na natin ang ating mga pagkukulang. If we will try to examine ang ating sarili, makikita natin na maraming tayong pagkukulang sa Diyos kung ating laman iisipin. Kalimitan ay hindi natin nagbibigay sa Diyos ang dapat ay para sa Kanya. Second priority lang natin ang Diyos. Gaano kalimit ba natin siyang tawagin? Kailan ba tayo nagdadarasal?
Kung minsan ang trato natin sa Kanya ay parang medicine cabinet na binubuksan lang kapag mayroon tayong sakit na dapat gamutin. Kapag wala, ay hindi na natin napapansin at napag-iwanan na lang sa isang tabi. Titibagin ng bawat burol at bundok. Tinutukoy naman ito ang maraming kalabisan sa ating buhay. Our desires that only serve ourselves. Ang ating pride, ang ating selfishness and desires na hindi matutulong sa ating para magmamahal ng ating kapwa at lumago bilang mga Kristiyano. Kaya God wants us to rely on Him alone, and to break all the barriers that could separate us from Him. Mga kapatid, we heard that the call to prepare the way for the coming of the Lord is urgent and strong. Una, dahil hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ni Jesus. Pangalawa, nais ni Jesus na pumasok sa ating puso, sa ating buhay. Ang problema lang, we are always taking up with our worldly things, our pride, our personal desires, and we tend to set aside our Jesus, the true peace of our lives. Kaya Isaiah's voice rings out in the desert with this message, and Juan Bautista as well makes it more insistent. We could not set aside this invitation as Christians, for we all know that we belong to God at dapat natin makita ang daan patungo sa Kanya. The voice of the prophet calls us out today that makes straight in the wasteland a highway for our God. Itama na natin ang lahat ng ating pakukulang. Let us return to the real source of peace, love, joy, and hope. St. Peter writes to help set things straight. Narinig natin ito sa ikalawang pagbasa. It has been few years since the apostle has announced the return of the Lord Jesus. Some people are concerned that Jesus has not returned. But Peter writes to reassure them that the Lord Jesus will return. If it seems like He is delaying, it is not only a delay at all. The Lord Jesus wants to give as many people as possible the time to repent of their sinful ways and be able to experience the forgiveness of God. God knows ang ating mga limitations. He knows that we are weak to avoid sins. Kaya binibigyan pa din tayo ng Panginoon ng pagkakataon magbago. Sa anong dahilan? Simply because He loves us, and nothing can separate us from the love of God. Si Juan Bautista is known as the herald who prepares the way for the Lord. His message of repentance is a fitting one for both comings of Jesus. Although, alam natin, He did not announce Jesus' birth, He did prepare people for the coming of Jesus in His public ministry. His proclamation of the people's need for conversion and admission for sinfulness have been appropriate to prepare people over the ages of Jesus' second coming. How do we go about this? John the Baptist gives us dalawang essential ng bagay para sa panahon ng Advento ito. Repentance and humility. Pagbabalik loob at kababaan loob. Mga kapatid, alam natin ang kasalanan ang dahilan kung bakit napapalayo ang kalooban natin sa Diyos. Kasalanan ang naghiwalay sa atin upang bumalik at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos.
Sin leaves us rubbish, desperation, pride, guilt, and potholes, while God's love leaves lasting peace kapag tayo lahat, if we will return to Him. We cannot on our own do anything about the problem of sin. Pero when we repent, we deliberately turn away from sin and express our sorrow. This opens the way for the Lord to restore us. Ito ang pagkakataon kung saan niyayakap tayo ng Diyos kasama ng ating mga kasalanan. That is why in the gospel of today, instructs us to prepare in the true spirit that is inwardly, by which John the Baptist beautifully announces, reform your lives, the kingdom of God is at hand. Kaya the Christmas carols, yung kanta ng Joy to the World, says it beautifully, let every heart prepare his room. Mga kapatid, this is a big event, the coming of God's kingdom. It is indeed the big event of world history. But John does not worry about mga outfit niya, what he will eat, or what even he has to, his popularity, what the leaders of the Jews, with the leaders of the Jews, hindi niya ang concern ang damit or an external appearance. Ang concern niya ay ang kalooban ng bawat isa. Paano natin tatanggapin ni Jesus? Jesus does not worry at all. John does not worry at all. He simply gets ready for the coming of the Lord. And as God's messenger, he wants the rest of the people to get ready too. Ito ang panyaya sa atin lahat. Return to the Lord. He is just waiting for us to choose Him. Mga kapatid, ngayon, panahon ng pandemya, siguro na pa karaming salita o complaints ang tinanggap niya mula sa atin. Pero sa kabila ng lahat, He still assures us that we are loved and accepted. He still assures us that He knows all of our sufferings. And He says, hindi ka na lang mag-isa doon dahil nandyan pa rin ako para sa iyo. Repentance entails humility. Hindi tayo makakapagbabalik loob sa Diyos kung hindi natin ibaba ang ating mga sarili. Kung hindi natin aaminin na tayo ay nakakasala o nakulang. This season of Advent, we are being encouraged to detach ourselves from worldly things, but it is more difficult to detach ourselves from our pride, our favorite sin, at ang mga pinaghahawakan natin mga maling prinsipyo. Pero if we humble ourselves, we can freely approach. We must make room for Him by getting rid of our sins. And that is to have the sacrament of confession is a great help for us. We are not only for Christ looking, but we are looking forward for His coming at the end of times. We are also very thankful for His continual presence in us, but we can only enter a heart that is contrite and pure, a change of heart. Kaya si Mother Teresa of Calcutta says, change your heart. Unless we change our heart, we are not converted. Kaya mga kapatid, reform, repent. Reform your lives and turn from sin. Say, we are sorry and walk with it. Do it and do it now. Kaya now na. Huwag na natin ipagbukas ang pagbabago. Tomorrow may be too late. Let us all reject these temptations and strive to do our best to be faithful
to be righteous and just in our everyday actions and deeds, and to seek peace over violence, to be loving to one another rather than to put our own self-interest first. Let us all reflect the Lord's examples, His hope, His peace, His love in our own lives and in our actions. Now is the acceptable time because the kingdom of God is at hand. Jesus is patiently and lovingly waiting for us. Sabi niya, nandyan lang ako. Kung ikaw, babalik ka sa akin, I will always welcome you, no matter kung sino ka, kung ano ka, mahal pa rin kita. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maghanda para sa pagdating na manunubos. Sa ating pagsunod sa halimbawa ni Juan Bautista, ay maging maganda nawa ang ating pagsalubong sa Panginoon. Ang ating sasambitin ay, Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapasa kanila ang pagpapakumbaba ni Juan Bautista, upang maging mabisa ang kanilang pangangalaga sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matularan nila ang payak na pamumuhay ni Juan Bautista at nang maihanda nila ang isang tuwid at patag na daraanan ng manunubos patungo sa bawat tahanan sa ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang ang kanilang pagsisikap ay gantimpalaan ng Diyos ng pagdating ng manunubos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng Kristiyano sa ating bayan, upang sa ating paghahanda para sa daang taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalong sumidhi ang ating sigasig na salubungin si Jesucristo sa kanyang pagdating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa panahong ito ng pagdating ng Panginoon ay maging tunay na matapang tayo sa pagtutuwid at pagpatatag ng daraanan ng manunubos, sa harap ng mga hirap at hamong pumapaligid sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin pasasalamat ni Ignacio Family.
Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Dinadalangin din po natin ang para sa kalusugan ni Judith Ann Ignacio. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik din po nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos na aming Ama, isinugo mo si Juan Bautista upang maghanda ng isang bayang sabik sa pagdating ng manunubos. Ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong banal na Espiritu upang mapasa amin ang papakumbaba, payak ng pamumuhay at tapang na aming kinakailangan para sa magandang pagsalubong sa iyong anak na si Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay na mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang langtarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niya
kapanapanabik ay inasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyaw ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos, pupuno ang langit at lupa ng kalwatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibabuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At mga buhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ng aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa, obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa San Pablo Apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, mapas sa walang hanggan. Sa tagubiling na mga nakakagaling na utos sa tura ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa iyon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, mapaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nakaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mo kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gagamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo mapa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilan lamang pong mga patalastas. Ang ating mga banal na misa kaugnay sa pagunita ng kapistahan ng Immaculada Concepcion sa darating na Martes, December 8, ay alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi dito po sa parokya. Dahil ang panahon ng Adbyento ay isa ring panahon ng paghahanda para sa pagdating ng kapanganakan ng Panginoon, tayo ay inaanyayahan na ihanda rin ang ating espiritual na buhay sa pamamagitan ng pagkumpisal. Ang pagpapakumpisal ng ating mga pari ay gagawin sa araw ng Martes hanggang Sabado, mula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, dito din po sa ating parokya. Para sa nararapat na paghahanda ng mga kinauukulan, maaga na po nating pinapaalam ang sumusunod na mga schedule ng Misa de Gallo o Simbang Gabi 2020. Anticipated Simbang Gabi sa December 15 hanggang 23 sa parokya po dito sa Newland, alas 6 ng gabi at 7:30 ng gabi. Sa Magville, 7:30 ng gabi. Sa Barangay 98, 7:30 ng gabi. Sa Barangay 103, 7:30 ng gabi. Sa Simbang Gabi sa umaga, December 16 hanggang 24, sa parokya po natin, alas 4 ng umaga at 5:30 ng umaga. Sa Katuparan, alas 4:30 ng umaga. Sa Happyland, alas 4:30 ng umaga. At sa darating pong December 13, ay dito po lamang sa parish ang ating mga misa. Wala po munang mga misa sa area at mga barangay. Marami pong salamat, tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang ng Eucharistia, humay kayo at paunin ang mga bunga nito sa iyong buhay. Salamat sa Diyos.